Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa standard form of quadratic equation. Ang standard form of equation ay merong tinatawag na form. Ito yung ax squared plus bx plus c equals to 0. At ito ay quadratic polynomial equation in one variable. Quadratic dahil ang pinakamataas na exponent sa buong equation ay 2. Polynomial dahil ito sa pangkalahatan, ito ay tinatawag na polynomial. Equation dahil merong equal sign. At one variable dahil ang variable dito ay iisa lamang, ito yung x. At laging tatandaan, a should not be equal to 0. Halimbawa, meron tayong negative 3x squared minus 8x minus 16 equal to 0. Laging equated sa 0 ang standard form. Pero alam natin na ang standard form ay napapagitnaan ng mga positive sign. Siguro magtataka kayo dahil ito'y positive sign, samantalang yung binigay nating halimbawa ay merong negative sign. So, ito ay positive, C, pero yung ating halimbawa merong negative. So, dahil ang totoong form nito, pwede niyong sabihin na ito ay negative 3x squared plus, merong plus sign dito, plus sign, negative 8x plus negative 16. Ibig sabihin kasi nito, negative or positive times negatives will give you negative. So, positive times negative 16 gives you negative 16. So, sa madaling sabi, pwede niyong masabi na ang value ng a dito ay negative 3. Ang value ng b ay negative 8. Ang value ng c ay negative 16. Pero may mga halimbawa na minsan ay kulang yung coefficient. What I mean kulang, maaring yung coefficient ay 0. Halimbawa nito yung ax squared plus c equal to 0. So, pansinin nyo dito, b is equal to 0. So, anong nangyari? Nung b equal to 0, ang natira na lang ay yung quadratic term at yung constant. So, sa halimbawang binigay natin sa pangalawang halimbawa, ang value ng a dito ay 7. Ang value ng b, bagamat hindi na pinakita, ay 0. Ang value ng c ay negative 8. May mga pagkakataon naman na yung value ng c ay 0 o yung walang constant term o 0 ang constant term. So, ito yung form niya, ax squared plus bx equal to 0. Pero lahat ito equated sa 0, lahat ito standard form. Pero yung huling halimbawa natin, yung c equal to 0. So, therefore, ang value ng a dito is 3. Ang value ng ating b ay 6. Pero ang value ng c dito ay 0. Okay lang kung ganito yung form. Kasi madali mong ma-determine yung value ng a, b at c. Pero may mga pagkakataon na hindi nakasulat ito sa standard form. So, kailangan natin halimbawa, meron tayong 2x times the quantity x minus 3 equals 8. Pansinin nyo dito na ito ay hindi nakasulat sa standard form. So, ang gagawin natin dito, i-convert natin ito into standard form. So, yung 2x dito is monomial.
imo-multiply natin to sa binomial na ito. Ang ibig sabihin kasi ng parentheses ay multiplication. So, 2x times x equals 2x squared. 2x times negative 3 is negative 6x. Then, para maisulat ito into standard form, kailangan nating i-transpose yung 8 sa left side ng equation. Transposition ang tawag pero ang totoong nangyayari, so dito ang ginawa natin, nag-subtract tayo ng 8 or nag-minus tayo ng 8 sa magkabilang side ng equation. So, 8 minus 8 gives you 0. So, naginang 0 yung right side ng equation. So, meron tayo dito negative 8. So, nag-subtract tayo negative 8 sa bawat side ng equation. Pero, kung isi-shortcut ito, ang tawag dito is transposition. What I mean ng transposition, yung 8 na to, kapag inilipat mo or tumawid na yan sa equal sign, nagbabago ang sign. So, from positive 8, magiging itong negative 8. So, therefore, ano yung value ng A? Ang value ng A dito is 2. Ang value ng B ay negative 6. Ang value ng C ay negative 8. Ngunit paano kung dalawang binomial? Again, ang ibig sabihin ng parentheses ay multiplication. So, paano kung ganito yung ating equation? Hindi nakasulat sa standard form. So, ang gagawin natin, i-multiply natin ito kasi nga may parentheses yung dalawang binomial. Ibig sabihin, kailangan mong i-multiply ito. So, 3x times 2x will give you 6x squared. 3x times negative 3 gives you negative 9x. 2 times 2x gives you 4x. 2 times negative 3 gives you negative 6 equals negative 4. And then, ang ginawa natin dito, yung 6x squared, sinulat na lang natin siya as is. Kopyahin nyo na lang. Pero dito, yung negative 9x at 4x, similar term. So, pwedeng i-combine. So, negative 9x plus 4x, negative 5x. Then, copy nyo na lang yung negative 6. And then, equals to negative 4. So, para mawala yung negative 4 sa right side of the equation, ang gagawin naman natin, mag-a-add tayo ng 4. Kaya lang, pag nag-add ka ng 4 sa right side ng equation, kailangan ka ding mag-add ng positive 4 din or ng 4 din sa left side ng equation. So, negative 4 plus 4 gives you 0. So, yung 6x dito, ito, kopyahin nyo na lang, 6x squared, then negative 5x, kopyahin nyo na rin din. Okay, ito yan. Combine natin yung negative 6 at positive 4. Negative 6 plus 4 is negative 2 equals 0. So, therefore, alam na natin yung value ng A. Ang value ng A dito, 6. Ang value ng B, negative 5. At ang value ng C ay negative 2. Maraming salamat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel o kaya naman i-follow yung ating Facebook page. Hanggang sa muli.